Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsunan, solo flight ako ngayon dito sa studio, alhamdulillah. Ang aking topic na tatalakayin ay may kaugnayan ho sa Quran at partly sa Bible. Ano ang pagkakaiba? Ang Quran. Paano ba nangyayari na ang Quran ay tinatawag na salita ng Diyos? Maraming hindi nakakaalam. Ang iniisip nila ito ay gawa-gawa at sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon namang nag-iisip written by Arabs. Mayroon man nag-iisip na iniisip nila ay one book revealed by God to him. Mayroon, which is mali also. At mayroon mang nag-isip nga latest century, hundreds of years, lumabas ang Quran and then just attributed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat pong aligasyon na yan ay wala pong katotohanan. Ang totoo ganito. Ang Quran ay revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibril. Isinilang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinilang siya noong 570 AD. And the Quran was revealed, first revelation of the Quran sa 40 years old ang edad niya. Ang ibig sabihin, 610 AD ang first revelation of the Quran to him sa Mount Hira. Ang Quran is not 1 year revealed, 2 years, 3 years. No. The Quran was revealed to him with a span of 23 years. 23 katuig ang Quran. Of course, sabi lang, sinong witness? Of course, the first revelation by Allah through Angel Gabriel in Mount Hira, wala siyang witness doon, siya lamang mag-isa. Pero tandaan natin, ang Quran is not one time revealed. Hundreds of times the Quran revealed within the span of 23 years. The last revelation of Prophet Muhammad he received from Allah is yung the last hajj of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga ang mga tao umaabot around 10,000 ang soldiers, ang taga-Makkah, more or less mayroong 50,000, more or less about 50,000 people doon sa the last hajj of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, witnessing the last revelation to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang nagsabi, "Today I have perfected your religion. I have chosen for you Islam is your religion." Chapter 5, verse 3 of the Quran. Surah Al-Maidah, verse 3. So ito ang nangyayari, mga kapatid. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he memorized the Quran by heart. Of course, by the aid of Allah through Angel Jibril. At may mga kasamahan siya nga nakamemorize also. Kagaya ni Sa'id bin Thabit, kagaya ni Abu Bakar, kagaya ni Uthman, kagaya nila ni Ali, kagaya ni Omar, and there are hundreds more who memorized the Quran during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And himself, the Prophet, he memorized the Quran. In fact, the last Ramadan of his life, he used to memorize twice the Quran. At memorize sa mga babae, nakamemorize si Hafsa, ang anak ni Omar radhiyallahu anhu, ng asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Aisha radhiyallahu anha also, she memorized the Quran. And she has the copy of the Quran. Mayroon siyang kopya sa Quran si Hafsa, at mayroon din kopya si Aisha radhiyallahu anha sa Quran. Sa daling istorya, yung namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nag-edad siya ng 63 years old. Actually, ang nag-compiled sa Quran last ay si Uthman. Si Uthman ay isinilang in 576 AD, while si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinilang sa 570. Mas older si Uthman kay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 years. Sa kapanahonan ni Abu Bakar, dahil maraming mga warriors, yung patay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga warriors, mga intelihenteng mga Muslim nagsabi niya, Abu Bakar,
mauubos yun, peligro, mauubos yung mga memorizers of the Quran. Dahil ang memorizers of the Quran, sila ang mahilig sa gera sa frontline. Dahil alam nila ang reward kung mamatay sila depending the religion of Islam. So, most of the memorizers of the Quran, sila ang gusto sa frontline. Kasi, ang mga Muslim kasi, mga kapatid, tunay ka nga Muslim, kung ano man ang pagsisikap mo para ikaw ay mabuhay, to enjoy life on this earth, you must enjoy the life hereafter. Meaning, if Muslim willing to live on this earth, there are more Muslims, most of the Muslim, he is wishing to live the hereafter. Nang ibig sabihin, kung matamis ang pagtira dito sa mundo, mas matamis sa isang Muslim mamatay. Dahil ang mga Muslim ho, basta alam niya na siya ay mabait, alam niyang wala siyang sinasalungat sa batas ng Diyos, makamtan niya ang buhay na walang hangganan. So ang mga memorizers of the Quran, fast dying sila every war dahil maraming gera after namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, defending the religion. So si Abu Bakar, sabi niya, hesitant si Abu Bakar. Sabi niya, I will never do that, nga hindi ito ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But ang vigor, ang mga pag-iisip, ang courage, ang wishes sa mga tao ay nandoon. Yung namatay na si Abu Bakar radhiyallahu an after 2 years and 2 months sa kanyang pag-rule as a khalifa, si Abu Bakar ay namatay. Si Abu Bakar. Okay. So pagkamatay ni Abu Bakar, tumayo si Omar radhiyallahu an bilang successor, leader sa mga Muslim. Si Omar radhiyallahu an. During the time of Omar radhiyallahu anhu, the more expansion ang mga Muslim and the more war happened during the time of Omar radhiyallahu anhu. Then the rumors the same pa rin nga ang mga Muslim memorizers ay fast dying sila. Ano bang gagawin natin? Baka maging kagaya sila sa mga Ahlul Kitab. Ang ibig sabihin, yung mga Hudyo at mga Christian na wala na silang basihan kundi haka-haka na lang dahil wala na silang intact revelation of their own the revelation given to Musa alayhis salam. Okay? Bago diyan ay naalaala ko pala, mayroong tao nga nag-comment sa aking Facebook, nagsabi siya, ako daw isang hangal dahil hindi ako naniniwala sa previous books that in fact Al-Kitab daw given to the Christians. Mayroon daw mga libro given to the Christians. Ang Allah, sabi ko sa kanya, sumagot ako, kung makabasa ikaw sa Quran, nga mayroon na sulat sa Quran, the kitab given to the Christians or the Christian receive a kitab from Allah, I will live my religion Islam. I will follow his religion. Kung mayroong mababasa na ang mga Christian ay nabigyan ng mga babasahin. Dahil ang paniniwala ho sa mga Muslim, ang revelasyon ho nga binigay kay Moses, binigay ang tinatawag na Torah, ay para lang ito sa mga Bani Israel. Tinatawag na Bani Israel. At ang tinatawag naman na itong Suhofi Ibrahim, of course, sa Bani Ibrahim, sa the generation Ibrahim alayhis salam. At ito namang ditawag Zabur kay David, also the same for Bani Israel. And including Jesus Christ, binigyan siya ng revelasyon ng Allah nga tinatawag na Injil, nga tinatawag lang ngayon Evangel or Ebanghelyo. Pero sad to say, the existing New Testament, wala diyang Ebanghelyo ni Jesucristo. Mayroon diyang Ebanghelyo ni Matthew, may Ebanghelyo diyan ni Marcos, Lucas, ni Pablo, mayroon diyan, pero the book or the gospel according to Jesus Christ, wala ho sa New Testament. So, in short, the previous revelation revealed to the prophets were gone, nawala na ho. That's why Allah gave the revelation, the Quran, to correct, to guide mankind. At ang itong Quran ito, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the mercy
to all mankind. Tinatawag siya rahmatul lil alamin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and including the message of Islam. So yan po ang istorya tungkol sa the previous books. Yung si Omar na si Omar ang Khalifa, naabot sa isipan ni Omar, there are some rumors na mauubos ang mga Quran readers. May mga taong nag-encourage kay Omar at mayroon ding mga taong pinabayaan ni Omar to gather sa mga Quran fragments. Kasi ang Quran kasi, aside from mayroong mga tao nga dememorize the Quran from cover to cover, meaning from the beginning to the end, literally may nakamemorize, mayroong mga fragments din, may mga taong nagsusulat din. Tapos ang mga pagsulat ay iba-iba ho ang style sa pagsulat. Although it's still Arabic, pero iba-iba ang lengguwahe. Ang iba-iba ang tinatawag na mayroong kolokyal, mayroong tinatawag na fusha, mayroong mix ang pagkasulat. So gaya ron, nagsasalita ko ngayon dito mga kapatid. If you try to observe, you have 5 or 10 Christians listening to me. Within 1 minute, you write within 1 minute sa aking sinasabi. I am sure, 10 sa inyo, walang dalawa nga pareho. Litra por litra kung aking sinasabi. Magkakaiba talaga. Kayo nakikinig sa akin with just 1 minute. Kahit anong bilis ninyo magsulat, kahit mga stenographer pa kayo, pag sabi ko ngayon, within just 1 minute, hindi ko pareho ang resulta. How about 10 minutes, 1 hour, etc. The same as sa Quran. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon siya nagbasa, ang including the memorizers of the Quran, may mga tao, because they love the Quran so much, nga nagsarili silang sulat nila sa kapanahonan nila. In short, yung namatay si Umar radhiyallahu anhu, mayroon lamang 2 years and 2 months siya nag-lead sa ummah, ay namatay, na-assassinate siya, namatay, at nagkambyo si Uthman. Sa panahon ni Uthman radhiyallahu anhu, he ordered all the memorizers of the Quran to help to compile the Quran. Nga yung mayroong memorizers, plus yung watak-watak ng mga writings, may sinulat sa kahoy, may sinulat sa bato, may sinulat sa balat ng hayop. Then, ang ginawa ni Uthman, he ordered them to collect all and then nagsulat ng isang uniform mga Quran in one way of readings. If I am not, nalimutan ko ang ano ba yung one way of reading. Kasi there are actually 7 way of reading. Mayroon namang magsabi nga 10 way types of reading the Quran. So, ang ginawa ko ni Uthman, he uniformed the writings at kinuha yung mga pareho ang pagkasulat sa gustong mangyayari ng mga memorizers at si Uthman, and including the memorizers, they listen the Quran, they review the Quran and put into writing, at yung mga writings nga hindi nagkapareho, the way of nalimutan ko ang way of writing. Yung writing nga iba nga hindi doon tugma sa writing na gusto sa mga sahaba, ginather nila ito at sinunog. Yun ang issue ngayon nila nga, bakit daw sinunog? Sinunog ho, dahil para maging uniform, I saw the photocopy of the original writing of the Quran. Actually, the original writing of the Quran still now in Istanbul in Turkey. Okay? Mayroong kopya dyan ang Fanar, dyan sa Qatar. I'm working in Qatar for 12 years. Nandyan sa ground floor ang photocopy of the writings of the Quran during the time of Uthman. Wala siyang dot-dot, wala siyang fatha, wala siyang kasra. Ang pagkasulat talagang, kung hindi ka intellectual sa Arabic, hindi ka master sa Arabic, you could not read it. Kasi mahirap po, walang fatha, walang kasra, ang ya, ang nun, wala, ang ta, wala siyang dot-dot, kundi babasahin mo lang na, as an Arab, makabasa sila without dots, without period, actually. So, yung nangyayari,
sa kapanahonan ni Uthman, ang ibang mga copy, yung uniform na pagkasulat, pinadala siya in different pinadala niya sa different mga lugar, pinadala niya sa Egypt, ang iba pinadala sa Iraq, ang pinadala ang iba sa Syria sa kapanahonan ni Uthman. And until now, what is now existing our Quran today is the original writing of Uthman. Although ngayon, mayroong na dahil sa mga non-Arabs, mayroong nadagdag lamang yung mga fatha, yung mga kasra, yung mga vowels, yung mga dot, ngayon ang nadagdag. Actually, without that, ang mga Arabo makabasa. Pero para sa mga taong hindi mga Arabo, how to pronounce, especially the tajwid, yan tinatawag nila nga mayroon ng short vowel, mayroong ditawag na fatha, kasra, mayroong etc. Inshallah kung mag-aaral kayo ng Quran, mga kapatid. So, ang Quran na existing today mga kapatid, ginagamit ito sa kasalan, ginagamit ito sa pamumuhay ng mga Muslim. Paano pa? Kung mayroong gyera, basihan ang Quran. Kung mayroong mga pag-aapi, basihan ang Quran. Of course, with the understanding, with the interpretation of the hadith. Hadith. Mayroon namang mag-question, bakit ang Quran is perfect? Why you need the hadith? Mga kapatid, without the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang resulta ng mga Muslim makagaya ng Kristiyano. Ng sarili na lang interpretasyon sa gusto na lang. Sasabihin nila mayroon kaming spirit, ang isa naman mayroon kaming Espiritu Santo, etc. Mapareho tayo sa mga Kristiyano. Okay? Sa mga Muslim wala ho. Dahil ang interpretation of the Quran and how to interpret the Quran is the Quran itself. Then, after that, the Quran interpretation, dahil may mga interpretation na Quran din ang maka-interpret, and after that, mayroon din ang hadith maka-interpret. For example, how to make salah. How many raka'ah in Salatul Dhuhr, Asar, Salah? It's mentioned only in the Quran, Salah. How to make Salah? Classification of Salah. What is Dhuhr, what is Maghrib, what is Salatul Isha? Wala dyan sa Quran. Na-classified ito sa tinatawag na sunnah sahih hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Example, nandyan sa Quran, kill your enemies. They say, if they persecute, Allah said, if they will persecute you, run. But if they will run after you, stand and fight. Sabi ng Allah sa Quran, how to fight the enemies. How to fight the enemy. Nandyan sa Quran, fight the enemies. How to fight the enemies. Wala sa Quran. Nandoon namin maintindihan paano how to fight the enemies sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung may gera, may digmaan, wag puputol ng kahoy. Wag sisirain ang mga simbahan. Ang mga pari wag sasaktan. Ang mga civilian, non-combatants, wag sasaktan. Wag sunugin ang mga bahay. The rules of war. Nandoon, nahanay, sa Bisaya pa, nahanay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang rules of war. Anong gagawin sa mga kaabay? Kung mayroong mga surrender, dahil sa Quran sinabi, kill your enemies. Pero, how to kill them? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mayroong mga nahuli, ay hindi na pwedeng papatayin. Pag nahuli, nag-surrender, nahuli, ay tinatawag silang prisoners of war. Bawal sila papatayin. So, ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Battle of Badr, ang mga taong nahuli ay mayroong mga conditions na i-release sila provided they can teach Arab Muslim how to read the Quran. How to write and read the Quran, they will be released. So yan ang mga conditions sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and said, feed the enemies as you eat. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang sinabi niya sa mga tauhan niya, what you eat, feed the enemies. So mayroong how to care the prisoners of war, mayroong rules. So kaming mga Muslim, without understanding the hadith, how could we interpret the Quran? For example, another example, mga kapatid, sa mahar. Mahar. Nandyan sa magpakasal ka, marriage. Talking about marriage, talking about dowry.
Nandyan sa Quran. Ano ba ang dowry? How much? Ay walang na-mention. So dito kami kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the story of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong tao, ya Rasulullah, gusto akong mag-asawa. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ka bang ibigay ng mahar? Sabi niya, wala. Punta ka sa inyo dahil kunin mo ito, ganyan. Sabi niya, ya Rasulullah, bumalik siya at wala. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so you just can memorize the Quran? You memorize some ayah of surah of the Quran? He said, yes. So that will be your mahar. Nagbigay siya ng mahar, yung pag-memorize lamang, and teaching the woman how to read and memorize the Quran. Another also, he said, mayroon lang siyang espada. Ya Rasulullah, wala akong ibang mabibigay na mahar, kundi ito lang ang espada. So nagbigay ang espada bilang mahar. But today, sad to say, maraming mga babae ito din, ang yabang-yabang, sasabihin niya nga, ang aking mahar 1 million. Huwag kayong magmalaki mga kapatid. Dahil hindi yan ang rule sa Islam na pagmamamayabang sa anong laki ang mahar. Kung yan ang pinipilit mo impose to a man, nga ganyan ang iyong ganyan ang iyong mahar, 1 million, 2 million, kung hindi siya makabigay ay hindi mangyari ang kasalan, ay lumampas kayo sa batas ng Islam. Ang sa Islam ho, ano lang makakaya sa lalaki, yun ang dapat ibibigay niya na mahar. So the interpretation of marriage, and particularly about the mahar, is interpreted in the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For another example, Ramadan, fasting. Sinabi lang ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaykum min qablikum la'allakum tattaqun. Kayo may mga paniniwala, mag-aayuno kayo, gaya ng unang nautusan nga nag-aayuno una sa inyo. O bang kayo ay tatakon, mga taong matakutin sa Allah. Nandiyan sa Quran, how to fast. Ay wala sa Quran. How to fast. So tinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in fasting is before the early dawn, finish ng eating, and in sunset, then you have to call the adhan, and after that, iftar, magkain na, mag-break na. At ang may mga sakit, may mga kondisyones nga kung pwede kayo mag-break sa detalye, mag-break sa or exempted kayo sa during fasting. In details, ang Quran by principle, general statement nandoon sa Quran, ang detalye ho nandoon sa hadith Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mang interpretation ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially during this time, marami ng mga batas ngayon nga wala sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How we interpret? To interpret also we go to the scholars. Dahil ang mga scholars of the Quran and Hadith, mga Muslim scholars, sila ay nakaintindi sa interpretation, the gravity, the logic of the Hadith and the Quran, sila magbigay ng interpretation. For example, bawal manigarilyo. Wala kang mabasa sa Quran, bawal ang manigarilyo. Wala ka rin mabasa sa Hadith, bawal ang maninigarilyo. Ang mabasa lang sa Quran, basing on this Hadith, nga haram ang sigarilyo dahil ang Quran nagsasabi, don't harm yourself or don't kill yourself. At napapatunayan sa Western nation nga ang paninigarilyo lamang, 75% of lung cancer in United States of America ay dahil ho sa paninigarilyo, 75%. At they said, the fast killer ay ang sigarilyo. Killer ho ang sigarilyo. So that's why ang mga dalubhasa sa sigarilyo nagsasabi, and in fact Marlboro today, they are paying millions of dollars sa mga biktima sa paninigarilyo. Ang Marlboro Company until now, sila ay nagsasabi at nagsasabi sila na ang sigarilyo ay makamatay. That's why may markang Calavera and then smoke moderately. Mayroon nang sinasabi na ganun. Makamatay pala ang panigarilyo in such a way na ang mga Muslim scholars nagbigay sila ng fatwa na ang sigarilyo ay haram dahil makamatay ho ang sigarilyo. Wala sa hadith yan, wala rin sa Quran, literally nga bawal ang sigarilyo. Pero dahil sa mayroong batayan, general
general sense nga sa Quran, don't harm yourself, don't kill yourself. So ang mga modern scholars, Muslim ay nagsabi sila haram ang sigarilyo. Another thing, supposing yung blood transfusion, yung bang nakuan ka ng dugo, dagdagan ka ng dugo, ano ba? Dugo ng ibang tao, i-inject sa'yo, ano ngayon? Wala yan sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala. Ano ba yan? Halal o haram? Mga scholars nagsabi na halal. Another thing, mga kapatid, nawala sa kapanahonan, operasyon. Yung operation of the heart, yung operasyon sa imong kidney, sa iyong lungs, or whatsoever, injection, wala yan sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sa Quran, wala sa hadith. How to interpret? So we go to the scholars. Kasi ang mga scholars, nagkakaisa sila, mayroon silang fatawa at basing the Quran and basing also the hadith. Yun ang bird's eye view sa aking topic na tinatawag na ang Quran. Whereas, puntahan natin ang Biblia. At punta tayo sa Biblia, paano ba ang Biblia to be considered as Word of God? Kagaya ba ng Quran? Okay. Ang revelation sa Torah to Moses, no question, no doubt, kaming mga Muslim we believe. It is directly from Allah. Zabur, the same. The Sufi Ibrahim, the Injil, ito ay, we don't have any doubt, a single iota of doubt na ito ay, it is from Allah. It is really from Allah. Pero the existence today, the present Bible today, even the Christian scholars themselves, mayroon ako ditong the New American Standard Version, even the Bible scholars, sila nagsabi, ay ito ay dagdag, ito ay bawas. Other example, like the last chapter of Mark chapter 16, okay? Verse 1 to 7. Ang sinasabi nila, yung 8, 9 to 20, sabi nila, dagdag lamang. Ito ay another example sa John chapter 7, verse I think 53 sa Biblia, dagdag ito. At ang John chapter 8, verse 1 to 12, sabi nila, dagdag. Cannot be found in the most reliable and ancient manuscript. May dagdag, may bawas. So paano ito nasabi nga salita ito ni Jesus Christ? Or ito ay salita ng God? Sabi nila, there are many authors. So yun, paano mo masabi na it is the Word of God? It's authored by human being. If it is authored by human being, how could you say that the such book is authored by God? It is from God, which is in fact authored by human being. Okay. Another thing also, they even said the authors were anonymous. For example, the author of Matthew, Mark, Luke, and John, sabi nila, anonymous. The book of Esther, anonymous. The book of Joshua, sabi, mayroon pang major part credited to Moses. Genesis, major part, generally credited, etc. In short, ang Biblia, the existing today of the Old Testament and New Testament, wala yan sa kapanahonan ni Jesucristo. Si Jesucristo ay hindi nagbubuklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang aklat ng Biblia, tinatawag ngayong salita ng Diyos, mayroong sa mga Orthodox, mayroon silang 80 plus, 81. Ang Ethiopian Bible, about 85. Ang mga Roman Catholic, 73 books. Ang mga Protestant, mayroong 66. Saan ang tama nito? Ito ay nag-away-away. Sabi niya, ay, dinagdagan. Sabi ng mga Protestant, dinagdagan. Sabi naman ang mga Katoliko ay binabawasan. Okay, at saan ba talagang tunay ng salita ng Diyos? And aside from that, it is a fact today, the Bible is revised. Can we human being revise the Word of God? If it is really the Bible Word of God, why you revise the Bible? Who are you? Who are we, human being, to revise the Word of God? Di ba? May sabi pa nga, may canonical, may canonization, Bible canonization. Kailan ba ang katapusang nangyayari sa Bible canonization? Sandali lang. Ang Bible canonization, sabi lang, natapos, complete, fix, walang dagdag na walang bawas in 400 AD. 400 AD.
ang final canonization. May mga aklat na dagdag, mayroong mga aklat na bawas. Sino ang nagsabi nga iyan, ang aklat na yan ay included, to be included, yung aklat na yan to be rejected? Sino? Kung babasahin mo sa Catholic sa kanilang version, they said the Holy Spirit. And I don't believe the Holy Spirit guided the Roman Catholic or guided the early Christians, the Catholics. Sila ni Irenaeus o Sinopal Tertullian. I don't believe this Holy Spirit, the same Holy Spirit to be guided by the Protestant. So, iba-iba ho. Bawat Protestant, iba ho ang Holy Spirit ng Protestant. Example, Baptist. Iba ang Holy Spirit ng Baptist. Iba din Holy Spirit ng Seventh-day Adventist. Iba din ang Holy Spirit nandoon sa Iglesia ni Cristo. Iba din ang Holy Spirit nandoon sa Jehovah's Witness, nandoon sa Mormons, nandoon sa Roman Catholic. Ang question, how many Holy Spirit? If there is only one Holy Spirit, why there are different denominations and teachings in Christendom? Yan mga kapatid, malaking tanong. So, ang Biblia today, the name lang Word of God. But there is no single person in any law-making body on earth, on this planet, nga they are using the Bible as the constitution of the land. Ito ay bawal magnakaw. Ang magnakaw ay putulan ng kamay. Ayon sa Deuteronomy, ayon sa Exodus, putulan ng kamay. And then dito i-insert doon sa paggawa ng batas. Walang isang walang isang lawmaker na siya ay gumagamit ng Bible. Dahil kung gumagamit siya ng Bible, against siya sa institution sa tinatawag na democracy. Because democracy, the state and the church are separated. Walang pakialam ang estado. Walang pakialam ang church. Yan ang batas ng democracy. That's why ang Islam is not democracy. Dahil ang democracy, walang pakialam ang estado. Mabawal man dyan o hindi. Makakasira man yan sa tao o hindi. Basta magkakapira lamang ang estado. Okay, bigyan ng license, bigyan ng permission, okay na. Example sa vino. Alak. So very clear, marami ngayong mga Kristiyano, halos lahat ng mga Kristiyano agree na ang alak ay talagang hindi maganda sa tao. Makamatay, makakasidente, masira ang pamilya, masira ang magkaibigan dahil sa alak. Pero dahil sa sa pera na makukuha sa gobyerno, ang alak ay pinapahintulutan. We have a liquor industry. Like for instance, another thing, itong gambling. Itong gambling sa atin. Alam natin ang gambling bawal. Even in the Bible, bawal. Sa Islam, bawal ang gambling. Pero ang Estado, dahil mapipirahan, makakuha sila ng kwarta, wala lang pakialam. That's why maraming magnanakaw ngayon sa bukid-bukid. Kung talaga ang gambling nyo yung sabungan, hantak, piyat-piyat, mag-ingat na kayo dahil kayong mga kalabaw ninyo, mga kambing dyan, manok, ay mawala lang bigla. Dadami ang mga magnanakaw dahil sa sugal. Pinagbawalan ito sa church, sa simbahan. Pero dahil ang batas sa estado ay kwarta, hanap, ay commercial lamang, business, bigyan sila ng permit, then mayroon license nga sabungan ngayon dito sa Dumaguete, ang laki-laking sabungan, di ba? Ano pa dyan? May mga pugo na alam natin ang mga pugo ay talagang mga sugalan, no? Mayroon silang permiso sa gobyerno. Ano pa? Ano pang mga mayroon na nga ngayon nga nag-propose sila legalize nila ang marriage sa sa Pilipinas. Ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mayroong nakaabang yang batas nga nag-propose niyan, pero nagkaroon lang ng approval sa presidente sa executive body. Bawal 'yan. bawal yan sa estado at bawal yan sa simbahan. Pero paano kung dadami ang mga taong mahilig sa mga lalaki sa lalaki, mahilig sa babae, maging legal na rin. So, maraming bawal haram sa religion and Christianity, pero wala silang magagawa dahil ang estado ay separated from the church. Hindi sila makapugong. Unlike sa Islam, pag ikaw ay isang Muslim, pag isa kang Muslim ay sabihin mo nga
ang bino ay maging halal, ay talaga maraming magre-rebelde. Maraming magre-rebelde ng mga Muslim. Pag mayroon ng isang nag-ulama, mahabang bulba, sabi niya, ang alak ay pwede nang inumin. Ang alak ay halal. Ay maraming magre-rebelde. Maraming magjihad. Kung sasabihin na, ang pagsusugal, pwede nang magsugal. Ang mga Muslim, pwede na tayong magsugal. Anak mo, maraming magulo. Maraming magjihad kung ganun. So, ang punto na ko dito mga kapatid, ang pagkakaiba kung Quran ay ang mga Muslim ho very strict sa Quran. Kailangan ipapapairal ang Quran ayon sa Quran itself and according to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and with the guidance also of the modern scholars of the Muslim today. Unlike the Bible, mayroong bawat denominasyon, may sarili-sarili silang interpretasyon, may sarili silang version, like for instance Jehovah's Witness, may sarili silang translation. Ang mga Mormons, mayroon silang sariling aklat nila sa Mormons. Ang mga Roman Catholic, may sarili silang versions by Catholic version, the Roman Catholic version, mayroon sila. Mga Baptist, mayroon silang tinatawag na I think Gideon Bible. So, saan diyan na version at talagang salita ng Diyos? At sino ang nagamit nito bilang salita ng Diyos? Mag-asawa, buklatin ng Bible, mag-asawa ka ng ganito, ganito. Wala. Wag mong saktan yung pamilya mo dahil ang Biblia nagsabi ng ganito. Wala. Ang Biblia ay nandyan lang sa loob ng simbahan. Paglabas sa simbahan, wala na. Sabihin lang ng iba, balik ka sa simbahan, pastor, wag dito kasi hindi ito simbahan. So, yun po ang mga pagkakaiba ho sa Quran at sa Biblia. Na ang Biblia ho today ay mag-interpret lamang ang tao according sa gusto niya. According, mayroon isang scholar na nalimutan ko, nagsabi siya, you can use the Bible as you like. As you like daw, pwede mo gagamitin ang Bible sa gusto mo. Sa Islam ay hindi pwede. Hindi pwede gagamit mo ang Quran ayon sa gusto mo. Hindi pwede. Mamartilyo ang ulo mo. Pwede mo sabihin nga ang baboy okay na, etc. Very clear ang baboy ay haram. At saka sa Quran, walang sabi na old yan, new. Ito, sa Biblia, mayroong tinatawag Old Testament, New Testament. Ay wala namang sinabi si Jesucristo Old and New Testament. And aside from that, sa kapanahonan ni Jesucristo, walang Biblia. Walang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Matthew, Marcos, Lucas, Acts, Romans, etc. Wala yan sa kapanahonan ni Jesucristo. Lumabas ito, decades. Mayroong about 60 decades after Jesus Christ. Mayroong 70, mayroong 80, mayroong 90 to 100 centuries. Mayroon pa nga lumabas na century na. 1 century na lumabas, more than 1 century na lumabas. So iyan mga kapatid, ang Quran iba. Dahil ang Quran sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he memorized the whole Quran. At ang mga companions niya, there are companions who memorized the Quran literally from the heart. At sinulat ang Quran, buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran nandoon kang Aisha, ang Quran nandoon kang Hafsa sa kanyang mga asawa, ay nandoon buhay ang Quran. Yung namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they went to Aisha and asking Aisha guidance of the Quran. So si Aisha, she got the copy of the Quran and give guidance to people na nagtatanong sa kanya. Si Hafsa naman, nakatanggap siya ng sulat from Uthman na hihiramin ang kanyang Quran. Dahil si Uthman at kasama ang mga memorizers of the Quran, they composed or they compiled the Quran in one version. So they borrow a Quran from Hafsa. So meaning sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga asawa ay mayroon ng Quran, existing na ho ang Quran. He memorized himself. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he memorized the Quran from cover to cover. Buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unlike the Bible today, Jesus Christ didn't know about the New Testament. Hindi niya alam nga ang New Testament may Matthew, Marcos, Lucas, Juan. And in fact, even the scholars today, they rejected the authorship. Example, Matthew.
Sabi nila, hindi si Matthew ang nagsulat. Bakit? Mayroon silang internal evidence. Example, sa Matthew chapter 9, verse 9, sinabi, when Jesus passed forth, he saw a man named Matthew sitting in the receipt of custom. And he said unto me, and he said unto him, not into me, he said unto him, follow me. He stood up and followed him. Kung si Jesucristo ang nagsulat or si Mateo ang nagsulat, sabihin niya, habang si Jesucristo ay dumaan, nakita niya ako, a tax collector, sinabihan niya ako, sumunod ka sa akin, tumayo ako at sumusunod sa kanya. That is the first person ang nagsulat. Pero sinabi that when Jesus passed forth, he saw a man sitting in the receipt of custom, and he said unto him, follow me. He stood up, meaning Matthew, he stood up and followed him. Kung si Matthew, he should say, I stood up and followed him. So yan ang ginagamit ngayon ng mga scholars ngayon, mga internal evidence, na ito ay hindi kay Matthew, and another pa kay John. Ang dami nilang mga ebidensya. At walang nasulat dyan. Kagaya ni Pablo, si Pablo pag magsulat siya, sabi niya, I, Paul, ako ay si Pablo, nagsasabi sa inyo. Or very clear. Galatians, Ephesians, yan ay salita ni Pablo. Dahil sila very clear sa introduction ni Pablo. Ako si Pablo, ang nagsulat nito, mensahero or apostol ni Jesucristo. Ay mayroon nakasulat. Authorship mayroon. How about the rest? Wala naman. Wala. So mga kapatid, yun lang ang aking masabi mga kapatid, na kung tayo ay naghahanap ng katotohanan, be fair. Huwag tayo maging fanatic, very dogmatic, na mayroon pa nga nagsasabi sa akin, kahit anong sasabihin ko raw, kasinungalingan. Kahit anong sasabihin ko, kasinungalingan. So, sumagot ako sa kanya. Kung anong sasabihin ko ay kasinungalingan, ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabihin ko ngayon, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasinungalingan. Si Jesucristo ay Diyos. So, kasinungalingan. Kasi sabi mo, ako, ang lahat kong sasabihin ay kasinungalingan. Kung sasabihin ko, ikaw ay tao, nagsisinungaling ako, ibig sabihin, hayop ikaw. If my statement all are false, ang ibig sabihin, pag sabi ko, ikaw ay tao, hindi ikaw naniwala, false yan, hayop ka pala. So mga kapatid, be open-minded. Kung talaga, ano ba talaga ang salita ng Diyos? Naghanap tayo ng katotohanan eh. Sino bang Muslim na gustong maimpyerno? Sino bang isang Kristiyano na gusto maimpyerno? Gusto tayong paraiso eh. Paano natin makamtan ang paraiso kung we rely on our own interpretation, and especially the church, sometimes ang church, gumagawa sila ng mga ministers, gumawa sila ng doctrine, and ito ang interpretation imposed to the members. Kung hindi ka susunod, talsik ka. So mayroong ganyan mga religion na ngayon, huwag kang magbasa sa Biblia, huwag kang magturo sa Biblia kung hindi ikaw pastor. Mayroong ganun. Sa Islam, hindi. Magbasa ikaw, magturo ikaw. Kung sa panahon na mayroong mag-complain nga mali ang iyong tinuturo, hindi namin i-condemn siya. Tuturuan namin ang isang nagbabasa, ayan brad or sister, ito ang ibig sabihin. We never condemn sa taong nagsisikap, nagbasa, nagsisikap magturo para ipalaknag niya ang kamatuuran. Amo na mga kapatid, nga aking mga minahal ko nga taga-Palamati. Kung ang Quran ay sa mga Muslim lamang, iniisip nyo para sa mga Muslim ang Quran, diyan kayo nagkakamali mga kapatid. The Quran is not only intended for the Muslim. The Quran is the message for all mankind. That's why nga sa Fatiha, the first surah of the Quran, sinasabi, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, mahabagin at mawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise be to Allah, the master of the universe, alamin, including human being, lahat ng mga tao. Ihdina siratal mustaqim, guide us the straight path. Ang Quran ay nagtuturo, ang katuruan nito for all mankind. Hindi lamang ang Quran para sa mga Arabo, para sa mga Maranao, para sa mga Tausug, Maguindanao. Ang Quran ay hindi para ganun sa kanila. Ang Quran para sa lahat. Ilocano, Bisaya, Japanese, Amerikano, ikaw mga kapatid, Chinese,
ang Quran ay binigay sa tao, hindi para lamang sa certain group of people, unlike sa kapanahonan ni Jesus, kapanahonan ni Moses, kapanahonan ni David. The revelation of God is intended only to the house of Israel, and we believe it, and also the Jewish people believe it. Okay? At pagdating lang dito sa Christianity, mayroong kunting dahil pag-isip nila si Jesucristo ay for all mankind. No, si Jesucristo is not for all mankind, because siya mismo nagsabi, I am not sent but to the lost house of Israel. Do not go into the house of the Samaritan, enter ye not into the house of Samaritan, meaning the non-Jewish. Si Jesucristo ay pinadala lamang sa mga Hudyo, at hindi siya pinadala for all mankind, kundi ang katapusang propeta, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinadala sa lahat ng mga tribo, sa lahat ng mga nasyon. The law of Jesus Christ is very limited. Okay? That's why until now, hindi nagkakaisa ngayon ang mga Kristiyano. That's why mayroong Sabbath keeper, like the Jewish people, mayroong ding Sunday keepers. Wala. Sabi nila, amin si Jesucristo, kami ang nagtuturo ng katotohanan. Sabi naman ng isa, kami ang nagturo ng katotohanan. Sabi naman ng Iglesia ni Cristo, kami ang tunay na nagtuturo sa katotohanan. Ang Katolika Romana naman nagsabi, kami ang nagtuturo sa katotohanan. Lahat, more than how many thousands, I think maybe 6,000 denominations under Christianity, in one banner, Christianity, sila nagsasabi na ang amin ang tama, ang inyo ang mali. Pero the same Bible ang dinaladala. Di ba? Bible. At saka ang nakakalungkot pa, ang Bible sa mga Protestante ay nagmula yan sa mga Catholic. Without the Catholics, without the early Catholic, walang Protestante. Ay sino ba ang nag-canonize? Hindi naman Protestant ang nag-canonize, di ba? And even Martin Luther, who idolized by the Protestant, si Martin Luther, against siya sa Hebrews to be inserted in the New Testament. Basahin ninyo the life of Martin Luther. Isa siyang German theologian. Siya siyang ina-idolize ng mga Protestant, si Martin Luther. Ayaw niya ang Book of Hebrews to be included in the New Testament. So, sino mas maalam sa inyo? Si Martin Luther o ano? So, yun yung mga kapatid ng aking masasabi. Mga kung kayo ay naghahanap ng katotohanan, face me. Mag-istorya tayo, mag-usap tayo sino ang tama. Sabi niya, ang mga Muslim ganito, ang Quran ay ganito. Ang tanong, nagbabasa ba kayo ng Quran? So, ina-atake niyo ang mga Muslim. Do you know the teaching of the Muslim? Mga kapatid, ang teaching sa Muslim, kung talagang susundin lang, talagang matino ang mundo. Kung sundin lang, tahimik ang mundo. Kung susundin ang utos ng Islam. Bawal ang liquor. Walang mga lasingero dyan. Walang mga aksidente dyan dahil bawal ang liquor. Okay? Sino mang gahasa, putulan ng leeg. Patayin. Sino ang mga drug addict? It's either latiguhin or kung hindi na madala sa latigo, papatayin. Criminal, papatayin. Kidnapper, papatayin. Sa atin, wala. Hinahangir ang death penalty at ngayon ay instead na death penalty, sabihin ng life imprisonment. Life imprisonment, kung malapit sa mga politician, nandoon, nakalabas. Kung may pira, nakalabas. Mayroong court of appeal, tapos pirmahan para nakapiyansa. Imagine. So, yan ang batas ng tao. Kung batas ng Diyos, iba Kung susundin mo ang batas ng Diyos After proving ngayon talagang magnanakaw ikaw, putulan ka ng kamay. After litigation and due process, ay talagang ikaw isang tao na magnanakaw, ikaw, particularly nandyan ka sa politika, isa kang magnanakaw, aywan ko kaya, baka lahat ng mayor maputulan ng kamay, lahat ng gobernador, baka lang, di natin alam, may mga matitino dyan. O lahat ng mga senador dyan, naglalakad, isa na lang ang kamay, dahil napuputulan sila ng kamay, mga House of Representatives dyan, di ba? Kung talaga ay ang magnanakaw ay puputulan ng kamay, at ang mag-attorney nito, ang magkakampi-kampi nito, ang mag-cover up nito ay putulan din ng kamay, naku, kawawa talaga. Talagang mga politician natin, baka wala ng mga kamay. Dahil naghihirap tayo sa Pilipinas, hindi dahil mahirap tayo, pobre tayo. Naghihirap tayo dito sa Pilipinas dahil corrupt ang ating mga leader sa
pamunuan natin sa politika. That's why, tingnan mo si Mr. Morales. Siya ang nag-devolve sa yung tatawag na yung drug leak na ang mahal na presidente daw ay gumagamit. Siya pa pang nakulong. Siya pa ang inimbestigahan. Yun ang problema sa atin. Kung ikaw mag-leak-leak, ikaw dyan, kasama ikaw sa nag-lock-lock na lang, hindi na nag-leak. Tahimik ka na lang. Kasi kung ikaw mag-leak, ikaw pa, hindi ka mapatay, baka ikukulong ikaw. So this is the corruption, mga kapatid. Kung Islam ang batas, kung talagang ipapapairal ang batas ng Islam, sa kapanahonan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala. Ang mga tao ay talagang takot na takot. Ang batas, lalo na sa mga Pilipino, tayo mga Pilipino, kung wala tayong death penalty, wala tayong putol sa kamay, ang mga mukha sa Pilipino ay ang kapal talaga. Gaya sa akin, kapal. Tingnan mo sa kapanahon ni Presidente Duterte. Nabawas-bawasan ang mga drug sa panahon ng ngayon. Talagang dumadami na. Dahil piyansa, labas, magnanakaw, kulungin, labas, dahil may attorney, may mga piyansa pa dyan. Imagine, ang hirap sa atin mga kapatid, ganyan ang batas natin sa Pilipinas eh. Kung ikaw ay matino ikaw, naku, police ikaw, tapos maging straight ikaw, hindi ka makikisama, talagang you divulge what is wrong. Ikaw isang police o isang NBI, ewan ko anong mangyayari sa iyo, magtagal ka kaya. That's why sa atin, kung siyang leader diyan sa leader siya diyan sa drug sa PDEA, sa NBI o ay yung tao diyang talagang matino ay talagang hindi magtatagal ay napapalitan. Kung hindi napalitan ay namatay daw sa heart attack. Marami sa atin nga nagtatago ngayon. Hanggang ngayon ay nagtatago dahil hindi nga sang-ayon karamihan sa ating pamamalakad sa gobyerno. So, baka isipin nyo, nagpolitika naman mga kapatid, ito ay kasama ito sa ating pamumuhay dito sa mundo. Any person will say, nga dapat ang ganyang mga bagay ay wala tayong pakialam, mali kayo mga kapatid. Para tayong nandito sa barko. Nandito tayo, sumakay tayo sa barko at may isang tao, binubutasan niya ang barko. Pabayaan nyo lang. Dahil hindi naman tayo tripulante, hindi naman tayo kapitan, hindi tayo taga-barko, binubutasan niya ang barko. Ganon. Sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, we are under the Philippine Constitution. Kung may mga taong nagbubutas sa batas, binubutasan nila, intis mababatas, mangbubutas sila, pabayaan mo lang sila, ay para ka nakasakay ng barko. Pabayaan mo lang sila hanggang nabutas ang barko. Ano mangyayari sa'yo? Di malunod tayo lahat, mga kapatid. Di ba? So, panahon na. Ang problema lang, kung magsumbong kayo, maghanda na lang kayo mamatay dahil ang karamihan ngayon pag nagsumbong sa totoo ay talagang madiskwate, mga kaibigan. So, ang aking pinapalabas lamang, bilang naniniwala sa Diyos, may takot sa Diyos, sisakapin natin ating sarili. We cannot repair other people, we could not control other people, but for sure we can control ourselves. We control ourselves, then i-apply natin ang salita ng Diyos sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. Then we go on kung talaga kung ano ang katuruan ng Allah. Yan po ang katuruan ng Islam. Do our best. Dahil sabi pa ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha ko ang mga tao at ang mga jin lamang walang iba kundi sa pagsamba, meaning sa pagsunod sa batas ng Diyos. So, aking masabi mga kapatid, salamat sa inyong panonood. Please share. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Romas. Ako magsabi, Subhanakallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.